Praise the Lord. So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang ating schedule ngayon ay Week 5, Day 3. So last week na ito ng ating MR. So yung pamagat natin dito sa ating week na ito ay The Indwelling Christ. So yan yung paksa natin. The Indwelling Christ. So ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito, yung Kristo na nanahan sa atin. Hindi natin pinag-uusapan yung, anak ko, nandun siya sa kalangitan, napakalayo. Kundi yung Kristo na nasa atin. Siyempre, nandun din siya sa kalangitan, nandito rin siya sa loob natin. Kasi ang Panginoon ay unlimited eh. Amen. So magbabasa na ako ng ating morning revival ng ating mga Bible verses. Okay. 2 Corinthians 3:17. And the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So ang totoong freedom ay ang Espiritu. At yung freedom dito ay napalaya tayo mula sa kautusan. Hindi na tayo nabubuhay sa mga kautusan, mga regulasyon, mga prinsipyo ng tama, mali, dapat ganito, dapat legal. So huwag kang mabuhay sa ganyan. Mabuhay ka sa Espiritu. Tayo ay mapalaya. Kaya nga madalas yung problema natin dahil napakaligal natin, hindi tayo nabubuhay sa Espiritu. Diba? Mapansin nyo, walang masyadong, kuminsan pag ikaw ay nabubuhay sa mga regulasyon, mga prinsipyo, mga kung ano-ano, para bang yung mga tao hindi maitayo sa'yo. Hindi ka maitayo sa katawan kasi napakaligal mo. Amen. 2 Timothy 4:22. The Lord be with your spirit. Grace be with you. Amen. So magbasa na tayo. Romans 8:9b says, Yet if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of him. This verse indicates that having the Spirit of Christ, we are of Christ. This shows that our being of Christ depends on His Spirit. If there were no Spirit of Christ, or if Christ were not the Spirit, there would be no way for us to be joined to Him and to belong to Him. Amen. Yung term kasi rito na of Christ, kay Kristo, na pwede mong sabihin, pag-aari ni Kristo sa Kanya, na ang isang tao ay kay Kristo, pag-aari ni Kristo, Christ property, siya ay kay Kristo. Pwede sabihin ni Kristo, akin ka. So, yun yung sinasabi sa atin. Ito ay depende sa kondisyon ng meron ka bang Espiritu ni Kristo o wala. So, yun ang pinag-uusapan dito. Ito ay kakaiba sa mga pag-aangkin sa mundo. Sa mga pag-aangkin sa mundo. Halimbawa, itong cellphone. Cellphone. Akin yan. Akin yan as property. Pero yung cellphone, nasa labas ko yan. Pero yung tayo ay kay Kristo, hindi ganyan. Ang pagiging kay Kristo tayo, okay, ay dahil siya ay nasa loob natin bilang Espiritu. Kung wala yon, hindi pwedeng sabihin na tayo ay kay Kristo. Kung wala yung Espiritu sa loob natin. So, yan yung sinasabi rito. Sinasabi dyan. So, yung term na ang sino man na walang Espiritu ni Kristo, okay, siya ay hindi kay Kristo. Ang kay Kristo ay yung merong mga Espiritu ni Kristo sa loob nila. Meron ka ba? Kung meron, kay Kristo ka. So, yan yung ano. At isa pa, ang pagiging kay Kristo natin,
okay, ay isang pag-uugpong na i-join tayo sa Kanya, na iugpong tayo sa Kanya dahil siya ay nasa atin. No? Pero ito pa isa, kung si Kristo ay hindi espiritu, walang paraan para tayo ay maging kay Kristo. Mabuti na lang ang Panginoon ay espiritu. Kaya yun yung mga ilang bagay na kailangan malinawan natin. Kung minsan yung mga spiritual na bagay, hindi ganun kadaling intindihin. Marami mga tao pwede mag-declare, ako ay sa Diyos. Ang Diyos ay sa akin. Talaga? Paano? Anong katibayan? Ano ang way? Yan ang pinag-uusapan natin. Na ang Diyos ay iyo at ikaw ay sa Diyos. Di ba? Dapat meron na natugunan yung kahilingan para mangyari yung mga ganyan. Sa Biblia, ganyan. Hindi basta-basta akin ka. Okay, ako ay sa iyo. hindi pwede yung mga ganun. Hindi yan. No. So, yung iba naman mga tao, sabi, lahat ng tao, anak ng Diyos. Basta tao, anak yan ng Diyos. Talaga lang? Pwede mo sabihin, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Tama yon. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi yan, mali ka dyan. Ang anak ng Diyos ay yung may buhay ng Diyos. At para magkaroon ka ng buhay ng Diyos, dapat yung Espiritu ni Kristo nasa loob mo. Yung Espiritu na yan ang nagdala ng buhay ng Diyos sa loob natin. Kaya ngayon, malinaw tayo. Ano ba yung sinasabi na tayo ay kay Kristo? At ano naman yung sinasabi na ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi Kanya. Amen. Amen. However, Christ is the Spirit. Okay. And He is in our spirit and is one spirit with us. That's 1 Corinthians 6:17 says, He who is joined to the Lord is one spirit. Maganda yung verse na yan. Kanina sinasabi natin, si Kristo ay espiritu. At ang espiritu na ito ay tinatawag na Espiritu ni Kristo. At ito ay nasa atin. Saan nasa atin? Saan parte natin nandun yung espiritu? Sa ating pantaong espiritu. Ang tao ay merong espiritu. Sabi ng Biblia, lahat ng mga creature sa buong sansinukob, tao lang ang may espiritu. At ito ay pinatunayan ng 1 Thessalonians 5:26. Sabi niya, okay, may your spirit and soul and body be preserved complete at the coming of the Lord Jesus Christ. Ang linaw, sabi niya, may your spirit. Ibig sabihin, ang iyong espiritu. Ang tao ay merong pantaong espiritu. Si Kristo ay espiritu. Paano natin nalaman? Sinabi naman yan sa 1 Corinthians 15:45. Okay, 15:45. The last Adam became the life-giving spirit. Diba? Ang huling Adam, sino yan? Si Kristo, ay naging espiritu nagbibigay buhay. At somewhere in Corinthians, sabi din, the Lord is the Spirit. At dito, malinaw na sinabi. So, kinote sa atin yung verse na 1 Corinthians 6:17. Okay. He who is joined to the Lord is one spirit. Ang linaw. Diba? So, paano mo mapapaliwanag to? He who is joined to the Lord is one spirit. Ang ibig sabihin nito, si Lord ay espiritu. Tayo, may espiritu. Nung pumasok ang Panginoon sa loob natin bilang espiritu, nag-join yung espiritong capital letter S, the Lord, at yung espiritong small letter S, yun yung spirit natin, nag-join sila and become one spirit. Alam niyo, marami mga mahiwagang bagay eh. Di ba? Paano nangyari na si Lord, si Kristo na espiritu, pumasok sa loob natin?
pumasok sa ating pantaong espiritu. At yung dalawang espiritu, nag-join, nag-mingle, naging one spirit. He who is joined to the Lord is one spirit. Nagsama yung dalawa, naging one spirit. Tatanungin ko kayo. Okay. Kaninong espiritu yung one spirit na yan? Kay Kristo ba yan? Kay Kristo. Sa atin ba yan? Sa atin. Yan ay tayo at si Kristo naging one spirit. Kaya ginagamit natin yung term na mingled spirit. Yun. Kaya madalas sinasabi natin, ang ating espiritu ay mingled spirit. No? Pinaghalong espiritu. Isang espiritu na lang ngayon, pero mingled siya. Ganda, hindi ba? So, mingled spirit. Sabi nila, nasa Biblia ba yung mingled spirit? Ito. Ito na. He who is joined to the Lord is one spirit. Yung one spirit, yan yung mingled spirit. Yung term na mingled, wala. Pero yung facts, andyan. Ganyan yun. At dahil may facts, kailangan mag-produce tayo ng term para i-describe siya. Di ba? Masama, yung nagpo-produce ka ng terminolohiya, pero wala namang ganyan talaga. Ghost yan. Ghost term. Ang mga ghost term, may term, pero walang ganung bagay. Pero mingled spirit, okay, yung term na, meron. Yung one spirit, yan yung mingled spirit. Okay. So, ano ibig sabihin ng mingled spirit? One spirit. He who is joined to the Lord is one spirit. So, yan yung mingled spirit. Amen. That we are of Christ refers to the unchangeable source and position, rather than to the changeable condition and experience. We have the Spirit of Christ according to the source, the new birth. Hence, we are of Christ and belong to Him in our present experience and spiritual condition. However, we need to be not only of Him, but also in Him. Alam niyo, itong paragraph na ito, kanina nung binasa ko, medyo malalim, mahirap i-explain. Sige nga, basahin mo at i-explain mo sa akin. Mahirap siyang i-explain itong paragraph na to. Pang ilang paragraph to. Second paragraph mula doon sa itaas. Di ba? Ano siya, medyo nakakalito siya. Ano ba yan? Okay, so subukan kong subukan kong i-explain. Ito yung concept ko dito. Pakinggan nyo. So, una sabi niya, that we are of Christ. Okay, so Tagalogin natin, na tayo ay kay Kristo. Okay, na tayo ay kay Kristo. So, tama naman yan. Paano tayo naging kay Kristo? Dahil yung Espiritu niya ay nananahan sa loob natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay naging kay Kristo. At sabi niya rito, that we are of Christ refers to the unchangeable source and position rather than to the changeable condition and experience. Ooh. Di ba? Di ba mahirap intindihin? Okay, so ganito siya. Sabi niya, yung ating pagiging kay Kristo ay tumutukoy sa isang source. Okay, isang facts, isang source na unchangeable. Ibig sabihin, yung pinanggalingan ng konsepto na tayo ay kay Kristo, fix siya. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Matibay na yon. Unchangeable yung facts na yan. Okay. At isang posisyon siya na hindi mo na rin pwedeng baguhin, alisin, burahin, o fix yan. Yung ating pagiging kay Kristo ay unchangeable. Okay. Ang source niya ay unchangeable. Ang position niya ay unchangeable. Okay. Ano yan? Ano yung unchangeable position na yan? Yan yung sinasabi ko kanina. Na ang dalawang espiritu ay nag-isa na. Nagmingle. Fix yan. Hindi mo na yan pwedeng baguhin. At hindi mo yan kayang paghiwalayin. Yung mingling na yan. Yan ay nangyari
Nung tinanggap natin ang Panginoon, siya ay pumasok sa espiritu natin. Ang dalawang espiritu, ano nangyari? Nagkahalo, naging mingled spirit, unchangeable. Hindi yan pwedeng baguhin. Hindi mo na kayang utusan ng Panginoon ngayon na umalis ka na, ayoko na sa'yo. Maski na sabihin mo yan, hindi na siya aalis. Hindi na yan mababago. Yan ay forever and ever. Forever mo na ang Panginoon. Kaya sabi niya, so ito ngayon, madali mo maintindihan. Sabi niya, that we are of Christ refers to unchangeable source and position. Malinaw? So yun yung tayo ay kay Kristo sa isang posisyon, okay, at isang pinagmumulan na hindi na pwedeng baguhin, palitan. Yan ay ang paghahalo ng dalawang espiritu. Okay? Na nangyari nung ang Panginoon ay pumasok sa atin. Kaya pag sinabi mo, we are of Christ, wala na yan, hindi na mababago yan. Tayo ay inangkin niya. Okay? At hindi na pwedeng isole, hindi na walang isang bagay sa mundo na pwede tayong paghiwalayin sa Panginoon. Permanente at matibay at imposibleng mabago yan o mawala o matunaw. Hindi mo yan matutunaw. Maski nabaksa ka mo ng nuclear bomb, hindi mo yan mapaghihiwalay. Okay. So, ito pa, sabi niya. Okay, rather than, ibig sabihin, kumpara naman, okay, to the changeable condition and experience. Okay, changeable condition and experience. Ang ibig sabihin, tayo ay merong relasyon sa Panginoon na conditional. Conditional. Okay, conditional siya. At experience sa Panginoon na conditional, pabago-bago yun. Yun ay pabago-bago. Alam mo ba, may mga panahon na ang feeling mo wala ka sa Panginoon dahil hindi maganda ang kondisyon ng Christian life mo. No? At may panahon na hindi mo siya nararanasan dahil mababa ang kondisyon ng iyong spiritual na buhay. Magbigay tayo ng mga halimbawa. May panahon nagkakasala tayo. Pwedeng nagkaroon ka ng hindi mo napigil yung sarili mo, nakakagawa ka ng mga makalamang bagay na hindi naman dapat. At pagkatapos mong gawin yan, ang feeling mo wala ka sa Panginoon, nakahiwalay ka. No? At ang karanasan mo ay malayo siya sa iyo. So yun ay karanasan at conditional na posisyon natin, no, sa Panginoon. Yun yung conditional. At madalas, hindi naman natin ginagamit yung wala na, iniwan na ako ng Panginoon. Kundi ang ginagamit natin term dyan ay presence. Yun. Minsan, wala tayo sa presensya ng Panginoon. Dahil wala ka sa presensya ng Panginoon, parang feeling mo tuloy, wala kang Kristo. O malayo ka sa Panginoon. O hiwalay ka sa Kanya. No. Oo. Pero yung term na ginagamit dito, na we are of Christ, walang kinalaman doon sa ganung experience natin. Kundi tumutukoy siya doon sa permanent na tayo ay nakaugpong sa Panginoon sa pamamagitan ng joint spirit. So yan, yun yung ibig sabihin daw. So basahin ko ulit sa inyo yung sentence. That we are of Christ refers to the unchangeable source and position rather than to the changeable condition and experience. Right? Di ba? Tama yung hindi ko sinasabi tama. Maaaring ganyan. Pero sa feeling ko, ganun yun. Amen. Okay, ito pa. We have the Spirit of Christ according to the source, the new birth. Hence, we are of Christ and belong to Him. Ang ating pagiging na kay Kristo. Okay, ang isa sa mga source niya na matindi ay ang pagkasilang muli. Diba? So, pag nanampalataya ka, naisilang kang muli. So, yun yung source ng pagiging nasa atin ng Panginoon. At tayo ay Kanya. Yun yung regeneration. Okay. Okay. At dahil dito sa regeneration, tayo ay para kay Kristo. Amen.
Okay, so tama naman, di ba? Ano ba nangyari nung naisilang tayong muli? Di ba tayo ay nagkaroon ng bagong buhay? Naisilang tayo para maging anak ng Diyos. At yun ay nung pumasok ang Panginoon sa loob natin, dinala niya yung buhay ng Diyos. Kaya yan ay regeneration, pagkasilang na muli. So yung source na yan, hindi yan pwedeng mabago, okay? At yan ang nagsanhi kung bakit sinasabi natin na tayo ay nabibilang kay Kristo o para kay Kristo. Amen. Ito. In our present experience and spiritual condition. So ito naman uli, bumalik siya doon sa experience and condition. Ito naman yung condition na pabago-bago. Minsan feeling na kay Kristo, minsan wala. Ganun din yung experience. Sabi niya, in our present experience and condition, however, we need to be not only of Him, but also in Him. Okay. So sabi niya, pag pumasok ka sa experience, okay, dapat wag mo lang pasukan yung experience na ngayon ako ay para kay Kristo. Kundi dapat maabot mo yung experience na ako ay na kay Kristo. Mas mataas na experience yun. No, yun ang kailangan karanasan na meron tayo. Hindi lang siya, ay ngayon, in the spirit ako, nakikristo ako. O di mamaya, wala ka na. Kailangan makapasok tayo doon sa experience na nakiisa na tayo sa Kanya. Kanya na tayo. At hindi na mababago yan. Okay, so I hope clear tayo dito sa paragraph na to. Kasi nung binasa ko to, medyo nung una, feeling ko medyo hindi ganun kadaling intindihin. Sa today's reading na ako, Romans 8, 9, 11, presents Christ as the Spirit of Christ. The Spirit of Christ is Christ Himself, whom we can experience and enjoy. If Christ did not become the Spirit after His death and resurrection, He could not be experienced by us. If Christ were not the Spirit, we could never enter into us. He could never enter into us. It is impossible for Christ in the flesh to enter into us. It is only as the Spirit that He can enter into us. Amen. So, yan yung sinasabi na, yung term na Spirit of Christ ay si Kristo mismo as Spirit. At dahil siya ay Espiritu, no, kaya naging available siya na makapasok sa atin at madala siya sa karanasan natin. Kung hindi siya Espiritu, hindi siya makakapasok sa atin. No? At hindi din tayo makakapasok sa Kanya. At hindi natin siya makakaisa. No? At kung ganyan, no, wala tayong karanasan sa Panginoon. Pero purihin ang Panginoon, siya ngayon ay Espiritu. At yung term na Spirit of Christ ay si Kristo yun. No? Siya ay naging Espiritu pagkatapos niyang mamatay at mabuhay na muli. Amen. This is fully revealed in John 14. In verse 17, the Lord Jesus spoke to the disciples regarding the Spirit of reality. He abides with you and shall be in you. In verse 18, the Lord went on to tell them, I will not leave you as orphans. I am coming to you. Amen. So, nung nandito pa ang Panginoon sa lupa, dito sa John 14, binanggit niya yung espiritu ng realidad. No, yung espiritu ng realidad. Sinasabi niya rito, itong espiritu ng realidad, ito ay mananahan sa inyo. So, kinikwento niya sa mga disipulo niya. So, yung mangyayari, sabi niya, magkakaroon ng espiritu ng realidad at itong espiritu ng realidad, mananahan sa inyo. Ngayon, pagdating ng verse 18, biglang bumaling siya ng yung sentence niya. Sabi niya, itong espiritu ng realidad, mananahan sa inyo. Pero bigla niya sinabi na, I will not leave you as orphans. I am coming to you. So, ibig sabihin, yung espiritu ng realidad na sinasabi niyang mananahan sa inyo, siya yun. No, siya yun. Kasi gano'n ang pananalita. Kuminsan kasi yung pag nagsasalita ang Panginoon, ina-explain niya yung mga bagay na siya, na parang hindi siya.
Pero biglang babaling siya, I am coming to you. Sabi niya, yung espiritu ng realidad, maiuugpong sa inyo, mananahan sa inyo. Tapos ngayon biglang sabi niya, pupunta ako sa inyo. Mananahan ako sa inyo. Ibig sabihin, siya yung espiritu ng realidad. Ito pa. He who is the spirit of reality in verse 17 becomes the I. Okay? Who is the Lord himself in verse 18. So yung he, espiritu ng realidad. Biglang sinabi niya, I, siya yun. Coming to you. Sabi niya, spirit of the reality, okay, mananahan sa inyo. No, tapos sabi niya, I. Yung he naging I. Amen. Okay. This means that the Christ who was in the flesh went through death and resurrection to become the life-giving spirit, the pneumatic Christ. John 14:17 also reveals that the Christ abides with and in the believers. It is by being the Spirit that the Lord enters into us and abides in us. In this verse, we find the first mention of the Spirit's indwelling. It is fulfilled and fully developed in the epistles. So ito pala yung unang pagkakataon sa John 14 na binabanggit ang Espiritu. Na ang Panginoon ang Espiritu. So kinikwento niya sa kanyang mga disipulo, okay, kung paano ang Panginoon ay mananahan sa kanila. Yan ay sa panahon na wala na siya sa laman. So inihahanda niya yung mga disipulo niya. Kasi nung panahon na yun, kasama nila ang Panginoon, sa laman, nakikita nila, nakakawakan nila, naririnig nila. Tao talaga. Okay? Pero alam ng Panginoon, isang araw, hindi na siya makakasama ng mga disipulo. Hindi na siya makikita ng mga disipulo. No? Kaya, pinapaliwanag niya yung kanyang invisible presence pagdating ng panahon bilang Espiritu. Binibili na niya ito. Na sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi kayo mangungulila. Bagamat hindi na nila siya makikita, pero hindi sila magiging ulila. Ang ibig sabihin ng ulila, iniwan na, nawala na. Pero siya ay babalik, mananahan sa kanila. At hindi niya sila iiwanan. At itong bili ng Panginoon noon sa kanyang mga disipulo ay umabot hanggang sa atin ngayon. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ka magiging ulila. Kasama mo siya sa iyong espiritu. Hindi mo lang siya nakikitang physical. Hindi ko nakikita ang Panginoon. Pero kasama ko siya. Kaisang espiritu ko siya. Maski saan ako pumunta, andyan siya. At pinakamainam, panatiliin kong mataas at mainam ang kondisyon ko upang yung sensation ko maging malakas na nandiyan siya sa akin. Kasi yung ating feeling, pabago-bago yan, depende sa ating kondisyon. Kaya, mga kapatid, pagandahin nyo yung kondisyon nyo. Mag-MR kayo tuwing umaga. Punta sa Panginoon. Babasa dalangin sa Panginoon. Kinakaugnay ang Panginoon sa Espiritu. Tumatawag sa kanyang pangalan. Nananalangin. Kinakausap ang Panginoon. No? At humihiwalay sa mga makamundong pang-aakit. Nagmamahal sa Panginoon ng unang pag-ibig. Kung maganda ang kondisyon mo, damang-dama mo na ikaw at siya ay magkasama. Kasi hindi ka naman niya iniiwanan. Pero ganun pa man, ano man na maging sitwasyon natin, hindi ka iiwanan ng Panginoon. No? At yung ating pagiging sa Kanya ay mananatili yan. At sa panahon na tayo ay bumalik uli sa Kanya, naging maalab uli, nagmahal, bumalik sa buhay eklesiya, naglingkod sa Panginoon, naging maayos ang ating kondisyon, na itatayo tayo kasama ng mga kapatid. Magiging napaka-normal ng damdamin at relasyon mo sa Panginoon. Kaya conditional siya na sa atin yan. Kaya may dalawang bagay. Okay. Unang-una, permanente na siya na sa atin. Hindi mo na mababago yan. Okay. Pangalawa, yung experience natin, okay, pabago-bago. Yung experience natin, nakasama natin siya, pabago-bago. Ito ay depende sa ating kondisyon. Amen. So, moreover, in John 14:28,
the Lord Jesus said to the disciples, I am going away and I am coming to you. I am going away. Aalis na siya. I am coming to you. Babalik siya. Umalis at bumalik. Amen. This means that he would go to the cross as a man in the flesh. That is, as the last Adam. But he would come back to the disciples as the one who is transfigured, transformed from the flesh into the spirit, the life-giving spirit. Amen. Indicates that when Christ in his resurrection came back to the disciples, he came to them as the pneumatic Christ, the Christ who is the Spirit, and breathes himself as the Spirit into them. Apart from his being the life-giving Spirit, that is the Spirit of Christ, it is impossible for Christ to enter into them in order to become our experience for our enjoyment. Ang linaw, ang ganda. Sabi niya, aalis ako, I'm going away. Saan ka pupunta, Lord? Pupunta siya sa krus. Mamamatay siya. Umalis siya na laman. Umalis na siya, laman siya. At naipako siya doon sa krus. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Yung kamatayan niya ay vicarious death yan. Yan ay panghalili. No? Tayo ang dapat mamatay, siya ang namatay para sa atin. Nailibing. Pero sa third day, pangatlong araw, nabuhay na muli. At naging espiritong nagbibigay buhay. At bumalik na siya. Nung umalis siya, physical. Nung bumalik siya, ay spirit na. At nung gabi na yan, di ba, nung nabuhay siyang muli, nakita uli niya ang Panginoon. Nakita uli nila ang Panginoon. Physical, may butas yung kamay, tagiliran. Pinahawak pa kay Thomas. At nung gabi na yan, he breathes the Spirit into them. Boom! Hininga niya yung Espiritu sa kanila. At yung Espiritu na siya yon, pumasok sa kanila. No, tinanggap nila, nahalo sa kanilang Espiritu. At mula noon, hindi na niya iniwan ang mga disipulo. Kaya umalis siya, bumalik siya. No? At nanatili na siya sa mga disciple niya. At ipinangako niya, makakasama niyo ako, hindi ko kayo iiwan, hanggang sa kasukdulan ng mga kapanahunan. Amen. At umabot din sa atin yan. Kaya, kailangan accustom sa invisible presence ng Panginoon. Sanay tayo na hindi natin siya nakikita. Kaya sabi ni Paul having not seen, you love. Isang hindi mo nakikita pero iniibig mo. Di ba? That is invisible. Invisible, hindi mo nakikita ng physical pero minamahal mo. At ang pag-ibig natin, hindi ordinaryong pag-ibig. Sabi niya, kailangan makuha niya sa atin yung first love. Ang first love is the best love. We only give to Christ, not to anyone else. Whom do you love best? Who is your first love? Whom do you give your best love? Dapat we give it to the Lord. So, yun yung dapat. Ay, nako. Praise the Lord. We must minister the truth that Christ is the life-giving Spirit, the Spirit of Christ, regardless of whether Christianity accepts or opposes us on account of these truths. The Lord has commissioned us with the truth that Christ is the life-giving Spirit. We can testify from our experience that apart from Christ being the Spirit, we cannot enjoy Him. No? Kaya hindi tayo tumitigil nasabihin sa mga tao na si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Almost sa lahat ng ating mga preaching, sinasama natin itong term na ito. Si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Espiritu siya ngayon. No. Dahil kung hindi siya Espiritu, hindi mo siya mararanasan, hindi mo siya mai-enjoy. Lahat na meron ka ay mga doktrina. Mga doktrina. Pagpapansinin mo, marami mga Christian na may karanasan, pero actually hindi si Kristo.
Diba? Ano ba nadidinig yung karanasan sa mga Christian? Uy, wala na akong magastos biglang. Ay, nagkaroon ng ano, ng panggastos. Salamat Panginoon sa pera. Pwede ko sabihin, si Kristo ang gumawa niyan. Pero yung pera, hindi naman si Kristo mismo. Naintindihan nyo yung mga kaibahan ng mga karanasan. Meron naman mga karanasan, salamat Panginoon. Dinala mo ko sa isang magandang trabaho, laki ng kita. Tama din yan. No? Ikaw ay mahal ni Kristo, inasikaso niya yung buhay mo. Binigyan ka niya ng maayos na trabaho. O sometimes binigyan ka niya ng magandang kalusugan. O minsan pinagaling ka niya. Pero, yung trabaho, hindi si Kristo yan. Yung health mo, hindi rin si Kristo yun. Yan ay ginawa niya sa labas mo. Pero ang sinasabi natin, what is to enjoy Christ? To enjoy Christ is to touch Christ Himself. Siya mismo, Lord, nahipo kita. No, natamasa kita. Nararamdaman ko, ikaw yung kalakasan ko, ikaw yung biyaya ko. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa buhay ko. Okay, lahat ng ito, hindi mangyayari kung siya ay hindi espiritu. No, kaya, naalala ko yung testimony ni Brother Lee, sabi niya, in-invite siya mag-speak, pero binigyan siya ng kondisyon. Lahat pwede mo sabihin, pero wag mo sasabihin na si Kristo ay espiritu. Ayaw namin yan. Sabi nung nag-invite sa kanya. Pero dito, ini-encourage niya tayo. Tanggapin man ng tao o ng Kristyanismo itong katotohanan na si Kristo ay espiritu, okay, tanggapin man nila o hindi, sasalitain pa rin natin to. Sapagkat ito ang pinakamataas na katotohanan na si Kristo ay naging espiritu upang manahan sa loob natin. Ang espiritu natin, espiritu yan magkaisa, maging mingle yung spirit natin. Hindi siya nababago at ito yung dahilan bakit natin sinasabi na we are of Christ. So, yan yung topic natin yan. Okay, so last sentence. Conversely, when we turn to our spirit and declare that Christ is now the life-giving spirit, we are besides ourselves with our enjoyment of Christ. Diba? So, ano yung sinasabi rito? Turn! Bumaling ka sa espiritu mo. Andun kasi si Kristo. Huwag ka manatili sa kaisipan. Bumaling ka doon sa parte ng kaibuturan mo na kung saan siya ay nandyan at nakahalo sa espiritu. Pag nahipo mo siya doon, you are beside yourself. Ay, bakit ako sumaya? Nawala na yung mga problema mo. Ay, nandyan pa rin, pero hindi ka na ginugupo. Parang feeling mo, nasa alapaap ka na. Wala ka na sa lupa. So, yun yung paghipo sa Panginoon sa ating kaibuturan. O pinakasimple Lord Jesus, tawagin mo yung pangalan ng Panginoon. He is just a call away. Oh, Lord Jesus. Amen. Today, there is a need of the recovery of the truth that Christ is the life-giving spirit, the spirit of Christ. No, hindi tayo nag-introduce ng bagong katotohanan. Recovery, nandiyan na siya nawala, kailangan i-recover mo. Yan yung recovery of the truth. Parang yung ginto na nawala. O minsan yun, sabi nila nga, yung ginto kinuha mo, balot, nababalot ng mga putik, bura. Kaya i-recover mo siya. Ang truth ay ganyan. Ang truth ay ganyan. No, siya ay nandyan, na iwala ng mundo. Kasi ang mundo ay nakatuon sa mga material na blessing. Nakatuon sa mga physical na bagay. Nakatuon sa mga bagay na nakikita ng mata nila. Kaya nalihis sila. No? Kay Kristo na espiritu na hindi nakikita ng mata nila. Kaya sabi niya, recover the truth. Ano yung truth? Christ is the Spirit. Christ is the life-giving Spirit. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Espiritu
ng realidad. Kung wala ka, Panginoon, bilang Espiritu, hindi ka namin mararanasan, hindi ka namin mahihipo, at hindi ka rin makakapasok sa loob namin. Salamat sa katotohanan na patuloy mong pinapakita upang kami ay ma-impress na ikaw ngayon ang Espiritong nagbibigay buhay na naihalo sa aming Espiritu. Ginawa mo ang aming Espiritu na kaisang Espiritu mo, isang pinaghalong Espiritu. Amen.